Ito pong tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa Presidential Decree 892. Yan po, nakikita nyo yung nakasulat na yan. Mababasa nyo dyan. Ito pong batas na ito ay isa sa mga components ng pinakamahalagang batas na nakasaad sa dokumento para mapatunayan nyo na kung yan po ay registered o hindi registered sa torrent system. Simulan ko na po. Basahin ko yung Presidential Decree 892. Discontinuance of the Spanish mortgage system of registration and of the use of Spanish title as evidence in land registration proceeding. Yan po, makikita ninyo yung batas na yan, yung Presidential Decree 892, ang nagpatigil at nagpawalang bisa pag-discontinuance sa lahat ng mga Spanish title na ginagamit pa nila ngayon. At yan pong batas na yan ay hindi nagpawalang bisa at hindi na nila nire-recognize ang mga Spanish title para sa mga land registration proceeding, kahit sa court, kahit sa proceeding, basta't sa lands. Wala na pong kwenta yan. Hindi na po yan in-acknowledge or nire-recognize. Kaya po mga kaibigan, ang number one yung iingatan, kung yun po bang nagpapakilala sa inyo na may mga hawak daw sila na mother title na nakaregister sa torrents, ay totoo. Ito po ang pinakamahalagang batas na batayan ninyo. Dahil once na sila ay hindi nakaregistered sa batas na yan na Presidential Decree 892, nangahulugan po na sila po ay isang scammer or fake na nagpapanggap na sila ang totoo at tunay na may hawak ng mother title. Dahil napakalinaw po sa batas na yan, sa Presidential Decree 892, na lahat ng mga titulo na noong 1976 February to August, 6 months na ibinigay ng Pangulo para mag-comply sa Presidential Decree na yan about sa torrent system, hindi na po sila kinikilala at lahat po ng mga titulo na yon ay null and void na po. Yan po mga kaibigan, ang lagi niyong tatandaan. Pagdating sa dokumento, kailangan po may ebidensya kayo, may facts na sila talaga ay nakaregistered sa Presidential Decree 892. Ito pong batas na itong tinatalakay natin ay iisa pa lang po ito sa mga batas na nakapaloob sa torrent system, yung Presidential Decree 892. Pero yan po ay isa sa pinakamahalaga at pinakamatibay na batayan para masasabi mong ang dokumento na iyong aaniban or ireregisteran para magkaroon ka ng torrent title ay totoo. Ipapakita ko po sa inyo, sa amin, sa aking dokumento, sa aking vlog na The Facts, kung nung naunang inilathala ko na yung dokumento namin ay nakaregistered sa Presidential Decree 892. Ito po ay isinulat ko lang sa isang diyan sa kartulina. Kasi pag sa dokumento namin napakaliliit, hindi na ninyo halos yan makita. Sinulat ko na lang. Diyan po makikita ninyo kung sino ang totoong nakaregistered. Alisin ko na po yung paskil na ito dahil itatalakay na natin yung dokumento na talagang nakaregistered sa Presidential Decree 892. Ayan po mga kaibigan. Mababasa nyo dyan, nakasulat. Yan po yung register ng Kadakilan State noong February 23, 1976. Ayan po. Malacanang, Manila. I, Ferdinand E. Marcos, do hereby receive the owner's duplicate copy of Titulo de Propiedad
de Torinos of 1891, Royal Decree 01-4 Protocol, in the name of Don Hermogenes Rodriguez and Don Miguel Rodriguez, and approved plans of lands registered under Torrens system, having complied with Presidential Decree 892 from Doña Lourdes Rodriguez Llaneza for the title of the Republic of the Philippines in trust. February 23, 1976, signed President of the Philippines. Ayan po. Tapos po, ang with conformity for safekeeping of the Republic of the Philippines, our above named ancient documents of private land ownership of Kadakilaan State, signed by Lourdes Rodriguez Llaneza, President of Kadakilaan State. Ngayon po mga kaibigan, kitang-kita na po ninyo kung sino lang po ang nakapag-comply sa Presidential Decree 892. Ibig sabihin po, ang lahat ng mga Spanish title na hindi na-registered sa Presidential Decree 892, yan po ay discontinuance na po or mga null and void na lahat about sa land registration proceeding. Yan po nakita ninyo na si Doña Lourdes Rodriguez ang may hawak ng titulo ng Republika ng Pilipinas. Ayan po, makikita nyo, napakalinaw po yan. So, wala pong kaduda-duda na sila po ang totoong may hawak ng mother title. Na ngayon po ay naisalin na kay Mr. Eliseo Oloroso. Ang lahat po ng mga dokumento niyan, kung paano na isalin-salin, yan po ang tatalakayin natin sa susunod ko pong pagpapahayag ng aking nalalaman tungkol sa dokumento na yan. Kaya po, napakaganda rin po na kayo mismo po, nasaksihan nyo na itong dokumento na hawak ko ay hindi po lukuhan. Lahat pong ito ay may mga batayan po ako. Lahat po ng mga dokumentong yan na binabasa ko, yan po ay nakaregistered sa LRA at naka-electronic copy po sa Registry of Deeds. So, dyan po malinaw na sinasabi ng batas ng Presidential Decree 892 na nakapag-complied ay si Doña Lourdes Rodriguez lang po na may-ari ng Kadakilaan State. Sa madaling salita po, ang buong Republika ay naka-entrust at nasa titulo sa pangalan ng Kadakilaan State. Kaya po kung question niyo po yung mga ini-issue Certificate of Land Occupancy ng Kadakilaan State, question niyo yung may hawak ng mother title para malaman niyo po kung yan ba'y totoo o hindi. At lahat po ng yan ay malinaw at nasa record po. Kaya po sana po mga kaibigan, mga kapatid, total na hayag na rin lang ang dokumentong ito. Ito po ang sinasabi ko sa inyo. Kayo na po mismo ang kusang humanap ng mga ang holder niyan kung nasaan si yung may-ari ng Kadakilaan State or yung mga Kadakilaan State mga land investigator at mga coordinator nila. Dahil po, yan po ang totoong dokumento. Yan po ang nasa batas. Yan po tinatalakay natin, isang batas pa lang po yan. Presidential Decree 892. Lalo na po pag tinalakay natin ang 1143. Ang Presidential Decree 1529, amended siya from the Republic Act 496, ang sa Torrens System Law of the Philippines. Torrens System. Isang batas pa lang po yan, Presidential Decree 892, matibay na po yan na patunay na itong Kadakilaan State lang po ang nakapag-comply sa Presidential Decree 892. Sa amin lang po yan. Po mga kaibigan at mga kapatid, naway nagustuhan nyo ang aking kunting paliwanag about sa totoong dokumento na dapat dyan po tayo lahat mag-comply sa dokumentong yan. Dahil yan po ang mother title
Dahil ang nakalagay sa batas should first consent from the holder of the mother title. Hindi po sa kung kani-kanino po kayo humihingi ng titulo sa mga ahensya ng gobyerno na hindi naman po binigyan ng batas na sila ang mag facilitate or mag-distribute about sa land dispute. Ito po ang dokumento na ang may karapatan at nasa batas. Itong Kadakilan State po. Maraming salamat po at sana po ay nakadagdag ng konting kaalaman sa inyo ang dokumento namin. Ito po ay sulat lang sa kartulina, pero kung mamarapat, kung hingi nyo at gusto nyo makita, i-try ko po na i-post yung mga dokumento na yan kahit medyo malabo na po siya dahil sa katandaan po ng mga dokumento. Subalit yan po ay isang tunay at legit na titulo ng buong Pilipinas. Yan po ang nasa batas at siyan lang po ang nagkapag-comply sa Torrent System of the Philippines. Pirmado po yan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos noong February 23, 1976 dahil siya po mismo ang nagpawalang bisa ng lahat ng Spanish title na hindi nakapag-comply sa Presidential Decree 892. Maraming salamat po at magandang araw po muli sa inyong lahat.